Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 5. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Sinaunang Pamayanan sa Ilaya at Ilawod. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang pagkakaiba ng pamayanang Ilaya at Ilawod. Pangalawa, nakalilikha ng isang presentasyon tungkol sa pamayanang Ilaya at Ilawod. At pangatlo, napahahalagahan ang sariling pamayanan. Para naman sa nilalaman ng ating aralin, ito ay interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. Sinaunang pamayanan sa Ilaya at Ilawod. Unang araw. Tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Panuto, puna ng wastong sagot ang graphic organizer sa ibaba. Paraan ng pagtukoy ng lokasyon. May dalawang paraan ng pagtukoy ng lokasyon. Ang dalawang paraan ay ang tiyak na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Ang mga tiyak na lokasyon ay ang mga sumusunod. Una, grid. Pangalawa, longitude. Pangatlo, latitude. Pang-apat, prime meridian. At panglima, Ecuador. Para naman sa relatibong lokasyon, mayroon tayong dalawa. Una ay ang insular at pangalawa ay ang bisinal. Para naman sa gawaing ito, sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. Para sa letter A na tanong, anong pagkakaiba ng pamayanang Ilaya at Ilawod? Para naman sa tanong sa letter B, paano mo papahalagahan ang sarili mong pamayanan? Narito ang posibleng sagot. Ang pamayanang Ilaya ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa kabundukan. Samantalang ang pamayanang Ilawod ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o katubigan. Mapapahalagahan natin ang ating pamayanan sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pagsunod sa mga alituntunin ng komunidad, pakikiisa sa mga gawaing pangkalinisan, paggalang at pagtulong sa aking mga kapitbahay, at pag-aalaga sa kalikasan at mga pampublikong lugar. Para naman sa gawain bilang isa, subukan natin #susing salita ng aralin. Panuto, isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. Sa unang kolum makikita ang mga ginulong letra at sa pangalawang kolum naman ay ang kahulugan nito. Basahin muna natin ang kahulugan. Ito ay tumutukoy sa lugar o komunidad na kinabibilangan ng isang tao o grupo. Anong termino ito? Tama! Ito ay pamayanan. Sumunod, ito ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa kabundukan. Anong termino ito? Tama! Ito ay Ilaya. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o katubigan. Ano namang termino ito? Tama! Ito ay Ilawod. Para sa konsepto ng ating aralin, ito ay sinaunang pamayanan ng Ilaya at Ilawod.
Pag-aralan natin ang pamayanan ng sinaunang Pilipino, ang pamayanang Ilaya at pamayanang Ilawod. Ang pamayanang Ilaya ay isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pamayanang Ilawod naman ay isang pamayanan na matatagpuan malapit sa dagat o malalaking ilog. Sa pamayanang Ilaya, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay pagtatanim at pangangaso. Samantalang, ang pamayanang Ilawod, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda. Ang pamayanang Ilaya ay nakikipagkalakalan sa mga taga-Ilawod. Samantalang, ang pamayanang Ilawod ay nakikipagkalakalan sa malapit na lugar. Pag-aralan natin ang kaugnay na lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Ang mga naisulat na pangyayari saan man at kailanman ay ang mga bumubuo ng mga kasaysayan. Nagbibigay ito ng larawan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang pag-aangkop sa kapaligiran at pagsabay sa mga pagbabagong nagaganap. Mahalaga ang kaalaman o natutuhan sa nakaraan sapagkat batayan ito kung paano binabago o pinagbubuti ang kasalukuyang pamumuhay at ang darating pang panahon. Ang mga pamayanang Ilawod at Ilaya ay nagkaroon ng patuloy na ugnayan sa pamamagitan ng mga produkto. Mula sa mga pamayanang Ilawod, nanggagaling ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng mga isda mula sa katubigan at iba pang mga produktong makukuha sa katubigan. Samantalang sa mga pamayanang Ilaya naman, nagmula ang maraming produktong agrikultural na ang karamihan ay mula sa pagsasakang kaingin o sa mga hagdang palayan. Ikalawang araw. Para naman sa gawain bilang 2, isipin mabuti, #Ilaya o Ilawod. Panuto, iguhit ang bituin sa loob ng kahon kung ang tinutukoy sa pahayag ay pamayanang Ilaya, at iguguhit naman ang puso kung ang tinutukoy ay pamayanang Ilawod. Unang bilang. Isa itong pamayanan na nasa looban o bundok. Ito ba'y tumutukoy sa pamayanang Ilaya o sa pamayanang Ilawod? Bituin o puso? Magaling! Ito ay bituin. Tumutukoy ito sa pamayanang Ilaya. Pangalawa, ang pamayanang nakikipagkalakalan sa malapit na lugar lamang. Ito ba'y tumutukoy sa pamayanang Ilaya o sa pamayanang Ilawod? Bituin o puso? Magaling! Ito ay puso. Tumutukoy ito sa pamayanang Ilawod. Pangatlo, ang pamayanang ito, ang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim at pangangaso. Ito ba'y tumutukoy sa pamayanang Ilaya o sa pamayanang Ilawod? Bituin o puso? Magaling! Ito ay bituin. Tumutukoy ito sa pamayanang Ilaya. Pang-4, ang pamayanan, ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Ito ba'y tumutukoy sa pamayanang Ilaya o sa pamayanang Ilawod? Bituin o puso? Magaling! Ito ay puso, pamayanang Ilawod. Pang-5, ang pamayanang malapit sa dagat o malalaking ilog. Ito ba'y tumutukoy sa pamayanang Ilaya o sa pamayanang Ilawod? Bituin o puso? Magaling! Ito ay puso, pamayanang Ilawod. Para naman sa gawain bilang 3, roleplay naman tayo. #ipakita ang iyong galing.
Panuto. Ang mga mag-aaral ay hahatiin sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang presentasyon sa pamamagitan ng dula. Ipapakita rito ang mga katangian ng pamayanang Ilaya at Ilawod. Ang unang pangkat ay isasadula ang mga katangian ng pamayanang Ilaya at ang ikalawang pangkat naman ay para sa pamayanang Ilawod. Gagawing batayan ng guro sa pagmamarka ang rubric sa ibaba. Ikatlong araw. Gawain bilang 4. Ang aking pamilya sa pamayanan. #kabahagi. Panuto. Punan ang talahanayan ayon sa hinihinging impormasyon. Gawing gabay ang nakalagay na halimbawa. Iguhit ang puso kung hindi akma sa iyong sitwasyon. Sa unang kolum ay ang aking pamilya. At sa pangalawang kolum naman, isusulat ninyo ang ambag sa pamayanan ng bawat pamilya na nasa unang kolum. Para sa unang bilang, lolo at lola, narito ang halimbawang ambag nila sa pamayanan. Halimbawa, ang aking lolo ay isang magsasaka. Nakatutulong ang aking lolo sa mga tao para magkaroon ng pagkain. Para naman sa pangalawang bilang, nanay at tatay, narito ang aking halimbawang sagot. Ang kanilang ambag sa pamayanan ay, ang aking nanay ay isang guro. Tinuturuan niya ang mga bata upang sila ay matuto. Pangatlo, ako. Halimbawa, ambag sa pamayanan. Nag-aaral ako mabuti, sumusunod sa mga tuntunin at tumutulong sa pagpapanatiling malinis ng aming pamayanan. Pang-4 naman, mga kapatid. Narito ang aking halimbawa, ambag sa pamayanan. Ang aking kapatid ay tumutulong sa paglilinis ng aming paligid at gumagalang sa kapwa. At pang-5 naman, bunsong kapatid. Halimbawa, ambag sa pamayanan. Nagbibigay saya sa aming pamayanan. Ngayon ay sagutin naman ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang naramdaman mo habang sinasagutan ang gawain? Pangalawa, paano mo mapapahalagahan ang mga ambag ng iyong pamilya sa pamayanan? Para naman sa gawain bilang 5, pamayanan mo, iguhit mo. #pangarap. Panuto, gamit ang sagutang papel ay gumuhit ng pangarap na pamayanan sa hinaharap. Maaari mong ilagay ang lahat ng naiisip mong mga katangian ng isang magandang pamayanan. Matapos mo itong iguhit, sagutin ang mga pamprosesong tanong. Mga pamprosesong tanong. Una, paano mo ilalarawan ang iyong iginuhit? Pangalawa, ano ang mga kailangang gawin ng mga mamamayan upang matamo ang maganda at maayos na pamayanan? Pangatlo, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa sariling pamayanan? Para naman sa pabaong pagkatuto, pag-aralan natin ang 2 pamayanan. Unahin natin ang pamayanang Ilaya. Isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim at pangangaso. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa mga Ilawod. Pamayanang Ilawod. Isang pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pangunahing hanap buhay ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa malapit na lugar. Sagutin naman ang mga pamprosesong tanong. Una, anong mga kaalaman at kasanayan ang natutuhan mo sa aralin? Pangalawa, ano ang mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Pangatlo, bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Pang-4, kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ng mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? A.
Sumangguni sa iyong naging sariling karanasan. B. Sumangguni sa iyong mga kamag-aral at tanungin ang kanilang naging karanasan sa pag-aaral. At C. Sumangguni sa iyong guro at humingi ng mga mungkahi. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsusulit. Tama o mali? Isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at isulat ang mali kung ang isinasaad ay di wasto. Unang bilang, ang pamayanang Ilaya ay matatagpuan sa mga bundok. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Pangalawa, ang pangunahing hanap buhay ng pamayanang Ilaya ay pagtatanim at pangangaso. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Pangatlo, ang pamayanang Ilawod ay matatagpuan sa malalapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Pang-apat, ang pangunahing hanapbuhay ng pamayanang Ilawod ay pagsasaka. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali. At panglima, ang pamayanang Ilawod ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!